For the last couple of weeks, I tried the new meta on creating a video. And the results are absolutely insane. I will show you guys my realistic result and progress in this video. Kaya alam mo na, just sit back and relax at tayo na't magpayaman. For today's video, challenge ko nga yung sarili ko na mag-video outside sa YouTube. Sa mga di nakakaalam, I'm only posting my videos personally dito lamang sa YouTube. So, nag-try ako sa iba para maiba naman. So, challenge ko nga yung sarili ko na gawin yung mga bagong meta na video na kumakalat sa internet. Tapos, ginawa ko to ng 2 linggo. Ano nangyari sa 2 linggo? Well, papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa at yung mga resulta. So, without further ado, roll the intro. Yung bagong meta ngang sinasabi ko is etong mga video na ganito. Hi, ako si Kielan, dating pahinante, pero ngayon negosyante. Tagang kay ganda na naman at magwawalis na ulit ako sa computer shop. Ganyan na ganyan yung mismong ginawa ko. Gayang-gaya, pati background music. So it was November 9 when I posted my first video on both TikTok and Facebook. Sa una, syempre wala pa yan manonood. Gusto ko sana i-play dito yung mga videos pero makaka-copyright tayo. The first problem I encountered sa first video ko is that tinake down kaagad ni TikTok yung in-upload natin. At second problem, nagkaroon kaagad ako ng community guideline strike kay TikTok. Kasalanan ko naman kasi di ko na blur yung link na to. Nakita to ni TikTok as violence. Pero kay Facebook, okay naman siya. So, ang ginawa ko, nire-upload ko na lang sa TikTok. And I also noticed that na wala akong masyadong hook strategy. Kaya, di gaano effective yung first video natin. Sa mga unang araw, nagkaroon lang tayo ng 100 to 500 views. But eventually, si TikTok mabilis ma-pick up ni algorithm. So, yung una kong video, nakakuha ito ng 19,000 na views kay TikTok. So, alam na ang gagawin natin. I posted my second video. Same video lang, pero ibang strategy yung ginawa ko. The strategy I use is to entertain people and to teach knowledge at the same time. Well, nagustuhan naman nila. Nakakuha nga ito sa TikTok ng 133,000 na views at sa Facebook naman, ito yung pinakamalaki natin so far. 56,000 na views. E di wala na, finish na. 2 days pa lang, ganun na agad yung results. Pero, hindi ako nag-stop kaibigan. Pinagpatuloy ko to ng 7 days just to prove na hindi nga to tsamba. So, I posted my third video. But somehow, hindi ito pinick up ng algorithm ni TikTok. Sobrang sensitive kasi ni TikTok sa mga ganitong content. Pero okay lang yun. Lesson learned yun para sa atin. Alam ko na yung iiwasan. So, sa Facebook naman, medyo dry din siya. Nagkaroon lang ng 2.3k views. But this time, I tried Facebook Reels. Dito nga sa Facebook Reels is umabot yung third video natin na 7,400 na views. Which is not bad na. Considering wala nang nakukuhang views sa TikTok at sa Facebook video. Magkaiba yung Facebook video tapos yung Facebook Reels. Yung Facebook Reels is ina-allow niya lang yung content up to 90 seconds. Pero yung Facebook video, unlimited yung oras na pwede mong i-upload. I noticed that iba-iba ang mga sistema ng mga algorithm sa kada platform. Kailangan pa rin talaga pag-aralan individually on what is working and what is not. As time goes by, I posted 2 videos, 1 got viral and 1 did not. Yung isang viral na video, meron lang akong feature doon nakakaiba sa lugar namin. Nag-viral yon kasi lagi siyang nakikita sa lugar namin at na-feature ko siya. So, ito yung video na yon. Ayan. Hello sir and ma'am, good afternoon po. Actually po, it's also my product right now po, which is Frank Mat po, and I have a small one which is White Pet po, Pamilas po. And both of this can be used to your car po as well, and also to your house po. First of all, our pet holder. Kung makikita nyo dyan, kakaiba nga talaga siya magtinda. Biruin nyo naman, nag-i-English pa. Bebentahan ka lang. Ganun, marketing strategy yarn. Nag-viral nga yung video na yan kasi it turns out madami sa kanyang nakakakilala. So, yung mga comments, madaming nakaka-relate. Like, kilala ko yan, taga Naga City yan, nasa Jollibee yan palagi, mga ganon. Gets mo? Di naman ako galit, nag-i-explain lang. So, this is another idea na pwede mong gamitin kapag gagawin mo tong challenge na to. Wherein, kapag may nakita kang nakaiba sa lugar mo, grab the opportunity to film it. Kasi madami dyan siguradong makaka-relate. Ox ba tayo dyan? So after those viral video, medyo nag-dry out na nga yung mga Facebook at TikTok videos ko. For what reason? Di na kasi ako nakapag-upload masyado. Medyo nabisa ako sa work kaya di na rin ako nakapag-film. So the lesson here is to be consistent. Kung meron kang consistency, siguradong lalaki ka agad yung social media account mo. So nagtuloy-tuloy lang ako mag-upload until matapos ko yung 2 linggo. Supposed to be 1 linggo lang dapat tong challenge na to, pero wala Wala tayong magagawa. Sorry, my bad. So after all that, meron pa tayong nag-viral na TikTok at may progress pa din yung Facebook.
So I gained 1,000 followers sa TikTok and 1,400 naman sa Facebook. I also gained 31.3k likes sa TikTok at kung pagsasama-samahin natin yung views sa TikTok at Facebook, I gained over 400,000 views in just 2 weeks sa challenge ko. Bago nyo to gawin, eto yung mga tip ko at mga natutunan ko sa challenge na to. If you want to succeed in this challenge, you need to follow these strategies. Number 1, be yourself and find some interesting things that people will relate and curious about. Number 2, do not prolong speech. The shorter, the better. Huwag mong lagyan masyadong explanation ang isang bagay. Pag ginawa mo to, maboboring sa'yo ang tao. Ang tendency niyan, scroll down ka, kaibigan. So number 3, with that in mind, make explanation only if the viewers demand it. Kapag nagtanong sa'yo yung mga viewers mo, dun ka pa lang mag-i-explain. In this case, magkakaroon ka ng part 2 sa isang video mo. Wherein dito nga sa part 2, ini-explain mo na yung ginagawa mo. So number 4 and last tip ko sa inyo, if gagawin mo to ng 1 month, make sure to post 30 or 31 videos. Make sure lang kaibigan na hindi ka mag-i-skip kahit isang araw. Importante ang pagiging consistent, kapatid. Yan yung mga tip na hindi tinuturo sa eskwelahan. At yan, pag-aralan mo yan, and 1 month from now, you'll be thankful kasi ginawa mo yan para sa sarili mo. Now, listen carefully. If napanood mo to, I challenge you kaibigan to do the same thing. Eto na yung sign mo, eto na yung hudyat mo para umpisahan yung pangarap mo. Wala naman mawawala, wala naman mababawasan sa'yo. Just, I want you to try, okay? Whether maging employee ka, estudyante, construction worker, jeepney driver, kahit ano yan, videohan mo lang yung ginagawa mo. Magvi-video ka lang ng palibot mo, explainin mo lang yung ginagawa mo, at magvo-voice over ka na. Ganun lang kadali. Gawin mo yan araw-araw. Pagkatapos ng video na to, make a video today, huwag mo nang ipabukas, umpisahan mo na ang pagbabago. Yun lang, sana nag-enjoy ka at na-inspire kita. See you sa susunod kong video. Bye-bye!